Di ba last week, ano siya, number 1, di ba sa survey ng Publicus? Number 1. Pero dito sa survey na to, iba. Hindi man lang siya nag-rank. So, itong survey na to, iba to. Survey naman to ng Okta. Survey naman to ng Okta. Okay. Survey naman to ng Okta. Erwin Tulfo tops Okta's 2025 senatorial survey anew. For the second time na raw. For the second time. Alam nyo mga kochero, nung ginawa ko yung content ko tungkol kay Digong, nung nag-number 1 siya sa Publicus, ang title ko nun, iboboto nyo pa rin ba si Digong sa 2025? Interestingly enough, it's a good mix of responses. Siguro mga 60-40. 60% sinabi nila na oo, boboto pa rin namin. 40% sinabi nila na hindi na. 60-40, more or less. At ito ngayon sa live stream ko, mukhang ganun din ang sentimiento. So ayan, so itong sabi. Erwin Tulfo tops Okta's 2025 senatorial survey anew. Yan. Sabi, ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo once again topped the senatorial survey of Okta Research for the 2025 national and local elections. Results of the Tugon ng Masa regional national survey show that 76% of Filipinos would vote for Tulfo if he were to run if the elections were held during the survey period, which was from December 10 to December 14. Ang laki, no? Tingnan natin yung result. Ito yung result. December 10 to 14, voting for Erwin Tulfo. Okay, Tulfo 76%. Rank. Ang layo niya, oh. Layo. Sobrang layo niya dun sa sa next. Wala, short to si Tulfo. Short to si Tulfo. Yung magkapatid na Tulfo, magkakaharap to sa Senado. Grabe. 76%. Oh. Lakas, guys. Bongo, pangalawa, 53%. Ito, sure ball talaga to. Hindi na ako nagtaka. Ba't nandiyan si Tito Soto? Alam niyo mga kochero, si Tito Soto, nagkamali lang talaga siya ng pinagtakbuhan nitong nakarang eleksyon. If I were him, during that time, dapat nagpahinga na lang muna ako, di ba? Dapat nagpahinga na lang muna ako. Tapos, nag-intay na lang ako ng panahon ko for, until 2025. Maigli lang naman na panahon yun, 3 years, di ba? Pero siguro kung hindi siya tumakbo na vice president, malamang medyo mas mataas pa siya sa survey. Pero sure na ako dito, makakapasok to eh. Tsaka si Ping Lacson na yan, no? Sure din ako dyan, makakapasok yan. Yung tandem na yan. Lahat ng survey, nandun sila guys, partida. Lahat ng surveys, nandoon sila. Yan dalawang yan. Yan, Tito Soto. Tsaka si Lacson. Pati to si Isko. Yan, lahat ng surveys, nandiyan si Isko. Dito lang wala si what's his name? Doc Willie. Parang hindi yata nakapasok si Doc Willie dito. Sa ibang surveys, pasok si Doc Willie eh. O dito hindi siya pasok. Ayan o. 17. Pero ito yung top 12. O yung posibleng top 12. Tulfo, Go, Soto, De La Rosa, Marcos, Revilla, Tolentino, Domagoso, Lacson, Cayetano, Pacquiao, Binay, or Lapid. Tama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ano to? Itong dalawang to, baka magkapalitan itong dalawang to. Binay tsaka Lapid. Si Secretary Gibo, humahabol, oh. Pwede niyang palitan to. Pwede niyang habulin to. Si Lito Lapid.
Pero bago natin gawin yan, as usual, mga kutsero, tayo muna ibabati sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, Belgium, may pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas using Sendwave. Mga kutsero, ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details dyan sa loob, at pwede na ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, sa inyo pong unang padala ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya, ayan, ganito na si Sendwave for all of your remittance needs. Senator Gringo, ganun din. Benher Abalos, Revillame, Doc Willie. Sino pa ba iba? Pero dito mga kutsero, ayan, layo na mga kakamping ko. O, yan. Mga kakamping. O, enjoy. Ayan, pang ilan sila? Layo, pang 70, no? Robredo, Pangilinan, Recto, Rojas, Gordon. Wag na si si Pulong. Medyo malayo din si Pulong, ka-level niya yung mga camping. Aquino, sila magkakasama. Si Bautista rin, nandito. Drilon, Trillanes, Abi Binay, Roque, Jokno, Defensor, De Lima. Lalayo. So ito yung top 12 mo. Mukhang yung mga sureball dito, mga sureball dito. Si Tulfo, kasi lahat ng survey talaga lumalabas si Erwin. Promise. Erwin Tulfo. Bongo yan, sureball na yan. Shucks. Tito Soto, Bato de la Rosa. Shucks, sorry. Anong lakas ng call out? Anong sinasabi na tungkol sa akin? Grabe naman sila, pinapansin pa nila ako. Kung irrelevant ako, di wag na nila akong pansinin. Di ba? Di ba, Happy Dragnil? Kung irrelevant ako, di wag na nila akong pansinin. Di ba? Gloat. Gloat ako, gloat. I think I reserve the right to gloat. I think I do. Mamaya ako explain bakit. Mamaya ako sabihin kung bakit. But I think I reserve the right to gloat. Really, I do. I do. Mamaya ako sabihin. Okay, game. So ito yung mga sure dyan. Ayan. Ito si Senator Amy, mukhang sure din to. Mukhang sure ball yan. Kasi lumalabas din siya sa lahat ng surveys Senator Amy. Si Bong Revilla, ganun din. Si Tolentino, minsan sa ibang surveys, laglag siya. Sa ibang surveys, hindi. So, tulad dito, hindi siya laglag. So, baka 50-50 pa ako kay Tolentino. Si Isko, siguro, sure ball yan. Pag kumandidato yan. Si Lacson, sure ball din yan. Cayetano, sure ball yan. Pacquiao, pasok ba siya doon sa Publicus? Parang di yata. I'm not sure. Ang nakapasok doon si Gibo sa Publicus. Hindi si Pacquiao. If I'm not mistaken. I could be wrong. Binay, I don't think tatakbo to. Lito Lapid tatakbo to. So malamang sa malamang kung ang eleksyon mangyayari bukas at itong survey ni Okta ang titingnan natin. Ang maglalaban for 12th place, etong dalawa. Si Lapid at si Gibo. Ay, Gibo na ako. Ay, Gibo na ako. Between Lapid and Gibo. Kasi Gibo na ako. Di ba? So yun. Ngayon mga kutsero, maraming nagre-react dito. Kasi nga daw, nalaglag na si Digong. Kasi doon sa survey naman ng Publicus, ito sa Publicus, number 1 si Digong. Ayan, number 1 siya. 97%. Voting disposition of 48%. Andyan siya. Ayan, si Erwin Tulfo. Ayan.
Yan. O wala nga si ano dito, wala nga si Lito Lapid. Pero dito pasok si Lenny Robredo. Yan. Anyway, number 1 siya dito. Ngayon, ang ano nila, ang sinasabi nila, may conspiracy theory daw. Ano daw yung conspiracy theory? Ang conspiracy theory daw ay may listahan na. Ayan, I have here a list of names that may run for the May 2025 elections. If the May 2025 elections will be held today, who will you likely vote for as a senator? You may choose up to 12 names. So, baka yung baka kasi wala sa listahan ng Okta si Digong. Pwede naman yun. It's possible. It's possible. Pwede naman yun. But, at the same time, ganoon din naman kay Publicus eh. Who among the list do you prefer? May listahan din sila eh. So, nakasulat. Question. If the May 2025 elections for senator will be held today, who among the list do you prefer? You may choose up to 12 names. So, paano na yan? Durog na yung conspiracy theory. Wala na agad kasi pareho lang palang may listahan. Excuse me. Pareho lang palang may listahan. Paano ngayon yan? Sino ngayon paniniwalaan natin? Sino ngayon paniniwalaan natin, guys? Yan. Alam nyo, mga kutsero, ang survey, it's just a snapshot of the opinion of people at that point in time. Kaya nga may mga dates yan eh. Ang survey namin was from December 10 to 14. Tapos yung tanong nila, di ba? Kung ngayon ginawa yung eleksyon, sino ang iboboto mo? Yung sa araw na yun. So, pwede pang magbago yan. It may be in the next few days. Tsaka, yun nga, baka magkaiba sila ng listahan. Yung listahan ni Publicus, iba kaysa listahan ni Okta. Ito na lang, request na lang namin sa inyo lahat na nagsasurvey. Mag-usap-usap kayo. Magkaroon kayong isang listahan lang. Magkaroon kayo isang listahan lang. Para lahat tayo masaya. Di ba? Para lahat tayo, merong tawag dito. Lahat tayo, merong isang pinagbabasihan lang. Hindi yung iba-iba pa kayo ng listahan. Naglagay kayo ng Duterte, hindi naman si former president, si Pulong ang nilagay nyo. Ba naman yan? Hayaan nyo na lang mag-isang listahan kayo. Tapos bakitaan nyo sa amin. Di ba? Para hindi na nagkakalokohan. Diyos ko naman. Naglagay kayo ng si Okta naglagay ng Duterte, hindi naman yung Duterte na may posibilidad na tumakbong senador. Unless tatakbo si Pulong na senador. Si Publicus naman, hindi nilalagay si Pulong. Lagay niya si Pulong. Ganun. Lagay niyo si Pulong. Para masaya. Ay, nako. But anyway, it's too early to tell. It's too early to tell whoever is going to win. Kasi wala pang kampanya eh. Wala pang kampanya. And I don't think mga kutsero, yung magiging election for the midterms will be as big compared do sa 2022. Baka may din. Tawag dito. Baka may mga fallout na. Kasi ilan ba yung registered nung election? 50 million yata yun, if I'm not mistaken. 50 million voters yata yun or 70, I forget. Basta ganun. Malaking number. Sorry pala guys kung umuubo ako ng Basta malaki yung 65 million. May ko say, 65 million. I don't think makakakuha pa rin tayo ng same voter turnout.
Siguro mga half niyan. Mga half or 3/4 siguro. But alam niyo mga kutsero, I guess it is best na na i-reserve muna natin yung yung tawag dito, yung dapat aga nga eh. Ang aga ng mga survey. Sobrang aga ng mga survey. Dapat usually mga yan eh, a year before, ganun. Or kapag sure na yung lineup, saka nagpapa-survey. Ngayon, ang aga ng survey, no? Sana nag-intay muna ng konting panahon, di ba? Para para masinog yung voter base natin dun sa sa kwento. Diba? But anyway, diskarte nila yan. Bahala sila. Baka kailangan nila ng pang-attract sa mga magpapa-survey in the future, yung mga hihingi ng tulong para sa kampanya. Baka ganun. Hindi natin alam. Baka ganun strategy nila. Wala po, Ma'am Marites, Beltran, Napoles, wala po akong balak pumasok ng politics. Kahit putulin nyo lahat ng daliri ko ngayon, wala akong pake. Kayo na lang magpolitika, promise. Ayoko talaga yan. Ayoko talaga. So, yun. Saan may mouse pointer ko? Yun. Number 1 daw si Digong sa Publicos kasi tagahanga ni Pidot si Malutigia. Well, that goes without saying. Pero, I would like to give her the benefit of the doubt. Benefit of the doubt. Talaga ba? Baka daw lang. I know. Si Rap, madalas siya sabihin din, hindi siya papasok sa politika. Pero naman, senador siya ngayon. Hindi, ako sigurado talaga ako ayoko ng politika. Hindi ako katulad ni Rap, may ambisyon sa buhay na pumasok sa politika. Wala talaga, promise. Happy na ako maging abogado in the future. Happy na ako dun. Okay na ako dun. Di ba? Okay na ako dun. Anyway, I'll see all of you tomorrow sa ating next Coach Jared Live, guys. Okay? God bless all of you. And I'll see you next time, guys. Okay? Bye!